Kumusta mga tol? Sa video na ito, ating tingnan ang statistics ng mga main players sa Gilas at i-analyze kung ano ang performance nila based on stats. Disclaimer, ang statistics ay isa sa iilang mga paraan para i-evaluate ang isang players or ang team. Pero ang mga numerong ito ay isang solid at concrete na record kung ano ang naging performance nila sa mga laro. Again, ang stats ay hindi din ang buong batayan. Kasi may mga play na hindi nire-record sa stats tulad ng depensa, leadership at hustle. At nakadepende din ito sa role na ginagampanan nila sa team. Halimbawa, Junmar Fajardo na mataas ang stats sa team pero sa Gilas hindi masyado. Gayunpaman, ating tingnan at himay-himayin ang mga ito. Justin Brownlee never missed a game from FIBA Olympic qualifying tournament hanggang FIBA World Cup Asian qualifier. Si Brownlee, and pinaka-consistent na player sa Gilas, with a very efficient field goal percentage equal to more than 46%. Pati 3-point shooting ni Brownlee ay napaka-efficient din. Hindi lang sa tira ng tira, mga quality shots ang binibitawan ni Brownlee, kaya buhat na buhat niya ang Gilas Pilipinas sa sistema ni Coach Tim Cone. Maliban sa scoring, nagko-contribute din siya sa rebounding at assist. Si Dwight Ramos naman, mataas na mataas ang mga minuto on the court. Si Dwight ay inaasahang umiscore maliban kay Justin Brownlee. Though hindi masyadong efficient ang field goal percentage ni Dwight at medyo inconsistent siya sa 3-point shooting, kayang-kaya naman niyang may pasok ang tres pag uminit. Sa haba ng minuto ni Dwight, hindi siya gaanong nagko-commit ng turnover. He reads the right play most of the time. Rumi rebound, assist, depensa. Si Dwight Ramos ang tipong player na hindi takot sa sitwasyon at kalmado ang laruan. Si Kai Sotto bago pa na-injured ay malaking bagay para sa Gilas. Kahit itapat pa sa ibang malalaki ng mga powerhouse na bansa, ay may advantage talaga si Kai. Efficient, Rumi rebound na nasa 12.5 per game at matinding depensa sa ilalim na may halos 2 blocks per game. Isa si Kai Sotto sa core players ni Tim Cone. Si AJ Edu naman ay isa sa mga may importanteng role sa team lalo na noong nawala si Kai Sotto. Under Coach Tim Cone, hindi pa natin nakita ang pagsabay ni Sotto at Edu sa loob ng court. Sa ngayon, hanggang palaisipan na lang muna kung ano magiging laruan under triangle offense ni Edu pagkasabay si Sotto sa loob ng court. Mahirap ang iniwang posisyon ni Sotto. Ang dalawang huling laro sa FIBA Asia Cup qualifier ay talo pag takeover ni Edu. Consistent naman ang rebounding ni Edu sa mga tournaments at least nakakaisang block siya kada laro, hindi nagiging efficient ang scoring niya pag sobrang dami ang attempt ni Edu. Though, kayang makashoot sa 3-point line si Edu, hindi din ganong kataasan ang efficiency sa tres niya. Si Scottie Thompson naman madalas napapag-usapan ng fans. Kesyo sa Ginebra, naglaro at paborito ni Coach Tim Cone. Pero pag stats ang pagbabasehan, si Scottie ay sadyang mababa ang pagiging agresibo sa opensa. Nasa 5.4 na attempts per game lang at mababa ang efficiency na nasa 37%. At sa tres, na mayroong 26% lang. Gaya ng sabi ko, yung attributes ni Scottie ay hindi nakikita sa stats tulad ng familiarity sa sistema, rebounding at assist. Si Newsome naman backup ni Scottie, pero pag wala si Scottie o masama ang laro, take over naman si Newsome. Hindi mapaglayo ang mga minuto ni Newsome at Scottie. Sa efficiency, decent naman si Newsome na nasa average na 43% field goal, ngunit sa tres ay kapareho lang halos sila ni Scottie. Si Oftana naman ay medyo masama ang laruan sa stint niya sa Gilas under Coach Tim Cone, kung stats ang pagbabasehan. Kadalasan ang attempt ni Oftana ay sa tres, which is masama din ang shooting niya na nasa 24% lang. Ngunit may mga bagay din naman di makikita sa stats ang nagagawa ni Calvin tulad ng depensa. At kung sa PBA level, capable si Oftana uminit. Si Junmar Fajardo ay madalas nakakatanggap ng negatibong comment galing sa fans. Pang PBA lang daw at dapat ng palitan. Ngunit hindi alam ng karamihan
na si Junmar lang ang nagtatanging local player maliban kay Kai Sotto, ang legit na nakakatapat sa malalaking center ng ibang bansa kahit na sa mga powerhouse teams tulad ng New Zealand at Australia. Hindi man main player si Junmar sa Gilas at mababa na nag-average ng 7.6 points at 5 rebounds per game kumpara sa numbero nito sa PBA. Pero ang mga numero nito ay napaka-efficient dahil kaya nitong postehan ang malalaki ng kalaban. Hindi nga lang si Fajardo ang main scoring option. Gayunpaman, nalilimitahan pa unti-unti mga minuto ni Fajardo sa 19.5 per game dahil nahihirapan itong dumipensa ng pick and roll. Si Kevin Kiambao naman ay nag-emerge na nasa 5 minuto lang per game hanggang nasa 20 minutes per game na. Napaka-efficient ng field goal percentage ni KQ at ang tres niya ay nasa 38%. Nagko-contribute din si KQ sa rebound with nearly 3 rebounds per game at 2 assists per game. Inaasahang magiging regular sa rotation si KQ sa mga susunod na laro. Si Carl Tamayo naman, konting minuto ang naibibigay sa kanya na nasa 10 minutes per game lang. Nag-contribute siya ng around 5 points at 2 rebounds per game. Palaging sigaw ng fans na mas ibabad at bigyan ng malaking minuto sa game upang lumabas ang tunay na laro ni Tamayo. Di naman masama ang efficiency ni Carl na nasa 40% field goal percentage at mataas na 39% sa 3-point line. Palaging nakakakomit ng foul si Tamayo na nasa 1.7 foul per game sa loob lang ng 10 minutes. Si CJ Perez naman, kagaya ni Carl Tamayo, ay konting minuto lang din ang nilalaro. Pero si CJ ay volume scorer. Nasa 40% ang kabuuhang field goal ni Perez at 44% naman sa tres. Mas madalas sa tres ang attempt ni CJ. Hanggang dyan na lang muna ang video na to. Sana nagustuhan ninyo. Abangan ang susunod na mga topics about Philippine basketball. Let us support Philippine basketball manalo man o matalo. Hanggang sa muli. Please, paki-like and subscribe bilang support sa maliit na creator. Maraming salamat po.